Marami pa rin mga kababayan natin ang ayaw gumamit ng solar setup. Kasi daw baka masunog yung bahay nila. Takutin natin lalo. So marami pa rin mga kababayan natin ang ayaw gumamit ng solar setup. Kasi nga, unang-una ay sa budget. O nga naman, napakamahal mag-setup ng ganito. So yung ganitong setup pa lang ay napakamahal na inverter pa lang. Plus, yung battery, wiring, solar panel. So grabe, ang mahal. So kung bibili ka ng generator or genset, mas madali. Kahit 25,000 lang, pwede na. So wala tayong magagawa dun sa budget. Ayan. Pero pwede natin silang takutin lalo. Unang-una, ayaw daw nila magpakabit ng ganito kasi nga daw baka masunog yung bahay. Ayan. Kasi marami silang napapanood, minsan nasusunog yung solar panel, nasusunog yung inverter, sumasabog yung battery or nasusunog. Ayan. Pero dyan may magagawa tayo. Pero una, takutin natin muna sila. Yes, totoo po guys, napakadelikado yung ganito. Unang-una, nakakuryente, malakas yung kuryente nito. Kahit sa solar panel, lalo kung naka-series yung mga solar panel, mataas yung kuryente. So nakakatakot. Pag pinag-spark mong ganon, mahaba, kahit malayo na yung gap, tumatalon pa yung kuryente. Tapos dito, ayan, kung mali yung installation, nagka-short circuit, yung sabi ko na nga maling installation, pwedeng magbenta ka ng uling. Uling ng bahay. So nakakasunog talaga, delikado. Ayan, so delikado yan. Napaka-delikado yung wiring, delikado. Yung sabi ko na, pwede ka na magbenta ng uling. Uling ng bahay. Huwag naman magdilasag, huwag naman ganun. Huwag mo naman takutin ng husto. So ano-ano nga ba yung dahilan kung bakit nasisira yung inverter natin, nasusunog yung battery natin, natutusta yung wiring natin? Ayan, unang-una ay sa wiring, faulty wiring or undersized wiring. Ayan, maliit yung wiring natin pero mataas yung load natin. Ayan, isang dahilan kung bakit yun pa, yung wiring ng ating battery. Masyadong manipis, tapos stress yung system natin. 12 volt yung setup natin, pero yung wire natin number 10 lang. Tapos nag-load tayo ng Unli aircon. Wow! Natawa ako dun sa isang comment ng kaibigan natin. Unli aircon daw, tapos 12 volt. Ayan. So dito sa akin, hindi ko kine-claim na ganun guys. Hindi po Unli aircon, kasi nga limitado yung 5 kWh, kulang na kulang yan, 5 oras lang yan or less. Faulty wiring, maling pagpili ng wire or manipis na wire. Sa akin, maliliit pa yun kasi number 12 lang. Pero kaya hindi siya nasisi, hindi siya nasusunog, hindi ako naglo-load ng mataas. Ayan. Undersized na nga yung wiring, mabigat pa yung load, palagi ko pa siyang tinetest sa limit. Loose wiring. Ayan, loose wiring dito. Minsan kasi tinecheck natin kung may maluwag. Pero bago tayo mag-undergo ng testing, patayin muna natin yung unit. Baka may maluwag, overtime kasi lumuluwag. Dito, check natin. Dito, dalas ko na yung ganon na nagkakaroon ng loose wire. Tinecheck ko yung mayan, kasi napakadelikado niyan. Minsan nga iginanon ko yung isang wire na bunot kasi nga lumuwag. Ayan, kailangan natin i-check lahat yung wiring. Kung meron tayong temperature sensor para makita natin kung umiinit, gawin natin. Tapos yung mga MC4 sa solar panel natin, i-check natin, baka maya loose. Nagkakaroon kasi ng corrosion, nagkakaroon loose, maigpit, din na siya matanggal kasi sa kalawang. Doon nagsisimula ng apoy. So, lahat ng maririnig nyo dito kay Juan Dilasag guys ay base lang po sa aking experience, katang isip ni Juan Dilasag. Ayan, so yun po ay base lang sa aking mga karanasan bilang freshman para sa solar panel, solar setup. Pangalawa ay minsan kasi mahilig tayong mag-recycle. Ayan, yung mga old wiring natin nababalat-balatan, tapos binabalot-balutan lang natin ng wire, electrical tape. Ginagamit pa natin, masyadong tipid.
Ayan, so kung kailangan palitan na yung wire, palitan na natin. Ano pong mas mahal, yung bahay natin or yung wire? Okay, so kung talagang sira na yung wire, marami nang nabalatan, kuminsan napuputol na, palitan na natin. Substandard na breaker. Ayan, kung may alam kayo guys kung substandard yung nabili ko, yung sunog na yung sinasaksak mo or nagdikit na yung dalawang wire, ayaw pang mag-trip. Ayan, substandard na circuit breaker. Okay, pero sa akin kasi dito, hindi ko pa nasubukang nag-trip yung mga yan. Sana mabibigyan nyo ako na tips kung ano yung magandang klaseng circuit breaker. Mag-comment kayo down below. So kung may maganda-ganda, di palitan natin. Tapos overloading, yung sabi ko na nga, nag-overload na nga, di pa nag-trip yung breaker. Yan, palagi nating tinetest yung limit. Yan. So lalo kung hindi mag-trip yung breaker, ang susunod niyan yung inverter. Syempre maglalaga pa kanyan. Kung hindi maganda yung kanyang fault protection, susunod dyan ay yung battery. Syempre masyo-shorted siya. So kung maganda yung kanyang protection, kahit sabihin natin maganda, kung palagi natin ginagawa yon, parang preno ng sasakyan palagi yung tinetest hanggang sa nagkaroon ng limit. Yan, bibigay at bibigay yan. So mas maganda kung baka 3.6, wag natin isagad masyado kasi stress yung system. Ayan. So ang load ko lang dito na pinakamataas ay nasa 1,700. No proper isolation. Insulation. Yung mga wiring natin, yung sabi ko na nga, recycled na yung wiring, tamad pang magbalot ng tape. Yan. So nasa technician na yan. Pero mas maganda pa rin talaga na meron tayong konting kaalaman para yung mga simpleng problema di alam natin gawin. Mahirap po umasa sa tech, lalo kung nakachamba kayo ng ulupong. Ayan, kinakagat na kayo, nauubos pa, nauubos yung MC4 mo, nauubos yung circuit breaker mo, mga ganon. So mas maganda alam natin yung mga simpleng problema. Isa pa, ito yung pinakamatinding kalaban ng mga solar user. Insekto. Langgam, butike. Yung langgam, yung alam niyo yung takbo ng takbo na yung lahat sila parang baha ulit kay Noe. Yung dala-dala nila lahat yung itlog tapos sama-sama. Minsan pinapasok dito. So yun ang problema kay ito, kasi pinapasok ng moisture, pinapasok na insekto. No? Okay. Akala ko hindi siya nag-record. Ang haba yung dinaldal ko. So yan, isa yan na tingnan natin sa location. Baka maya malamig, maraming langgam, tapos pag nag-evacuate sila ay pupunta sa inverter mo. So lalo yung inverter mo ay in-stack mo, tapos paanda rin mo biglang sasabog. Yan, high voltage po sa loob niyan. Tapos kung nag-ipon sila doon, nag-imbak sila ng pagkain doon, inon mo, sasabog. Mas lalo na dito. Yan. So yun lang isang kalaban na butike. Yan. Isang kinainisan ko yung tayo ng butike. Yan, siguro dito, ang plano ko dito ay ayusin natin yan. Konti na lang. Merong bintana dyan, ventilation niya, tapos mga exhaust dito sa taas. Lalagyan natin ng konting kisame. Okay, tapos itataas natin kasi minsan binaha dito. Butike. Ano pa? Yung mga akot-akot dito meron na. Kasi nga akala ko safety siya. May butas pala sa ilalim mo. May butas sa ilalim. So lalagyan ko yan ng takip. Kasi meron na doon, may naglagay na ng apartment. Yan. So isa pa yan. Yan, butike. Lalong papasok yung butike dito, bigla siyang tumaan doon. So masisira. Siya pa yung loss niya, power losses. O kaya yung dito, yung butike tumaan dyan, natusta dyan, sunog. Pak! Sabi niya dyan, kung walang proper protection yung natin, inverter, masisira.
Cut-offs. Okay, so tamad tayo maglagay ng cut-offs. Tamad tayo maglagay ng circuit breaker. Yan. Sa in-out, in-out. Importante yung cut-off kasi kung merong nasusunog, patayin lang natin dito. Hindi yung where yung hablutin natin lalo kung umiinit. Yan, may cut-off dapat. Lahat may cut-off. Lalo kung maintenance or emergency scenario, meron siyang cut-off. Dito meron din, may cut-off dito sa battery. So yan, may cut-off siya dyan. Tapos kung gusto pa natin na external na cut-off, sa battery kasi ni Deye, meron siyang kasamang extra na wire. Ito ay for series connection or parallel connection kung gusto natin ng modular na may dalawang battery ganon. So ipaparallel natin or series. Pero pwede natin siyang gamitin as a connection sa circuit breaker kung gusto natin ng external. And ko-connect natin dito, ko-connect natin sa circuit breaker, di ko-connect natin sa circuit breaker. Yun. So maganda si Deye. Kompleto siya. Putol na yung grounding ko sa pintuan nyo. Okay, so okay lang naman kasi metal to metal dito. Yan. Okay, then cut off. Dito may cut off naman siya dito sa solar. Mayroon pa tayong cut off dito. Ayan, cut off then SPD. So yun ang important. Meron pa sana sa AC input kaya lang hindi naman nakakonect sa grid kasi wala namang grid. For the meantime ganyan muna. Pero napaka-importante ng cut off. So meron siyang internal cut off dito. Proper ventilation. Kagaya dito, may bintana dyan, napapasok yung hangin. Tapos lalabas. Hindi ko tinaas masyado yung bintana kasi pag tinaas ko, shortcut na yung hangin papunta sa taas. So kahit pa paano mababa, papasok yung hangin, dadaan mo na dito. Tapos may ventilation dyan. Meron siyang blower or exhaust. Yan, ventilation. Ito kasi guys ay babaguhin ko pa. Temporary lang muna to. Papafinish natin to tapos babaguhin. Marami pang babaguhin dito. Marami pa tayong pangarap na hanggang ngayon ay pangarap pa rin. Inverter. Yan, inverter. Yung trusted natin na inverter. Gusto mo ba si Pau Pau? Yan, for the meantime kasi kung nag-start tayo, wala pa tayong pambili, pwede naman siya. Pero kung gusto mo yung mag-settle sa magandang klaseng inverter, marami naman dyan na mga klase ng inverter na reliable, na talagang malalakas, matitibay. Maganda kasi kay Deye, fully isolated siya, walang papasokan ng butike, akot-akot, langgam. So yung mga common port dito na hindi nagagamit, siniksikan ko siya guys. Inunahan ko yung mga akot-akot kasi sila yung talagang maglalagay ng takip niyan doon pa sa loob. Okay, so tapos ay leakage. Yung mga loose dito sa battery, nagkakaroon na ng deformation, nagkakaroon ng chemical reaction, luma na, ay natin palitan. So yun yung isang dahilan kung bakit nasisira or nagkakaroon ng sunog. Lalo kung wala siyang BMS, DIY, walang communication, di mo na alam kung mayroong error yung iba. Dito kasi meron siyang communication, so alam natin kung may fault. Yung 12 volt, 12 volt, 12 volt, 12 volt. Ayan, kikita natin dito sa baba, alarms. Kung may fault yung isang column ng battery, yung 12 volt, 12 volt, 12 volt, 12 volt, equivalent of 48. So wala pang problema. State of health 100%. So dyan makikita natin, mas maganda kasi talaga yung mga pre-made na battery, tapos yung trusted natin. Yan, exceeding limit 3.6. Pero yung actual na backups natin ay nasa 5 kW to 6 to 8 kilowatts. Doon siya magkakaproblema. Parang bumili tayo ng motor na maraming tayong karga, mataba tayo, ang laki mong tao, tapos ang motor mo click. Sabagay malakas ang click. Ayan,
So yun, mga appliances natin, di natin alam, may mga stove tayo malalakas. So ang ginamit lang natin 3.6. Rice cooker natin mabibigat nasa 2,200 plus yung mga appliances nating iba. So overload na siya. So mas maganda, mas mataas, 5 kW, 6 kW or 8 kW. Tapos yung battery natin ay mataas dapat. So hindi pa sapat. So baka in the future sana ay ma-upgrade natin. So sana pag naayos natin to lahat, mabago natin, sana pati inverter mabago din natin, ma-upgrade natin. Siguro sana ay deye din. Papaldo sana ulit tayo. Paldo. So overall, alam nyo guys, kami mga technician, buhay namin yan. Unang-unang papasalamat kami sa butiki. Maraming nasisirang aircon na may inverter, maraming nasisirang mga appliances, mga TV, mga langgam. Thank you very much mga butiki, thank you very much. May trabaho kami. So dyan po umiikot ang buhay. Di namin inutusan, nagpapasalamat lang kami. Kasi kung wala sila, wala masisira, wala kami trabaho. Ayan. Okay, ano ba dapat sabihin natin? Ipagdasal natin marami masira. Hindi naman, wag naman. So, salamat sa inyong panonood sa video na to. So, ganun lang guys. Dapat yun yung mga dapat priority natin. Mga wirings, mga ayan, yung pa natin, kailangan ay safety. Mataas, hindi maabot ng bata. Mataas na to guys. So kung maabot man ng bata, siguro may isip na para pindutin yung mga ano dito. Yung masasabihan mo na, oh yung gagaluin yan, mamamatay ka dyan. So mataas na siya. Easy to access, yes. Easy to access, easy for commissioning. Tamang tama kung sakaling pipindot tayo. Yan. Accessible at madali tayo makatakbo, madali natin mabaklas at ibalibag sa labas kung sakaling magkakaroon ng problema. Yan. Ventilated, yes. In the future maging ventilated. May bintana yan pero nabubuksan. Okay, then avoid in on rain. Kaya ako nga po tinaasan yung firewall siya, tapos hindi mapasok ng tubig. Ayan, rain and water. At isa pa ay keep away from pusisero, yung mga maraming pipindot-pindot. Ayan. So maganda naman kasi kay Day ay wala ka masyado na pipindot dito. Wala masyado maraming accessories na kailangan mong, oh wag mong pindutin yan, don't touch that, mamamatay ka. So wala, kasi naka-isolate siya lahat. Meron mang circuit breaker, may susi, pwede natin tanggalin na ganon. Pwede natin lock. Boom. So wala na, hindi nila makakalikot yan. Liban labang kung dito talaga ano sila, o si zero talaga. Ayan. So update natin sa kuryente natin sa grid. Wala pa, na-connect na nila sa substation na sa amin dito, pero hinihintay pa yung utos sa task kung kailan i-feed sa mga consumer. But for now ay wala pang grid. Hindi pa energize yung mga poste namin. So maraming salamat. See you next time. Keep safe everyone. At ang kailangan pa natin isa sana ay fire extinguisher. So wala pa sa akin. Tubig pa muna or buhangin. Keep safe everyone. Bye bye.